Okay mga farmers, dahil po ay may pitas po ng ating kalamansi, ay pinilihan na po natin. Pitas ko yung kalanganay. At gandang hapon po sa ating mga farmers, mga katribya. Sana naman pong bigyan tayo ng isang mabuting pagkakataon. Araw natin ay nakapitas tayo ng ating kalamansi. Di ba kulang mo kalahati na? Ay, asa palanggana nga pala yung ako po na rin siya. Eto, meron pa rin ko. Oo, nakalimutan. Wala yung karapat. Okay mga farmers, dahil po ay may pitas po ng ating kalamansi, ay pinilihan na po natin. Pitas ko yung kalanganay. At gandang hapon po sa ating mga farmers, mga katribya. Sana naman pong bigyan tayo ng isang mabuting pagkakataon. Araw natin ay nakapitas tayo ng ating kalamansi. Di ba kulang mo kalahati na? Ay, asa palanggana nga pala yung ako po na rin siya. Eto, meron pa rin ko. Oo, nakalimutan. Wala yung karapat. Natin mga farmers po yung mga reject. Ayan. Alam niyo mga katribya kung bakit ang kalamansi ay maraming bulutong. Yan ay nasa variety na rin mismo ng kalamansi o sa punla. Kadalasan, minsan, yan ay sa pagkadalasang pag-uulan. Lumalabas yan yung mga bulutong na ito. Halos lahat naman ng kalamansi ay ganyan. Kaya isang tinatanong sa atin ng ating subscriber mula dyan sa Occidental Mindoro, bakit daw ang kalamansi ay mabulutong. Isang dahilan dyan, madalas din na pagsasabog po ng nitrogen sa kalamansi, ng mga pataba. Kaya kasi sinabugan natin ng nitrogen ng ating kalamansi. Lalo na yung mga gumagamit po ng ipot ng manok. Malakas din makapagpabulutong yan. Tapos paghahaluin mo siya noong nitrogen, kaya hindi po maganda rin po yan sa kalamansi. Kahit sabihin natin na yan ay tuyo, pero ay nakaka-apekto rin po yan doon sa lupa. Malakas po makapagpa-acid. Kaya hindi tayo gumagamit po ng ipot ng manok. Kapag po kalamansi, hindi natin nilalagyan. Kasi isang pagkakataon ay naglagay ng ipot ng manok dito. Yung isa nating kaibigan na magkakalamansi, nangyari, ayun, nagdilawan ng kalamansi niya. Kasi una-una nitrogen niya, tapos nag-uulan, tapos nagtanim din ng mais. Dumilaw din ang mais. Hindi siya umani dahil doon sa ipot ng manok. Siguro may sasuggest natin kung meron kayong tayo ng manok na ginagamit, mas maganda yung bulukin nyo na muna na maging organic soil. Yan, pagka organic soil na siya, matagal na siyang hindi nagagamit o naisasabog, talagang bulok na yung lupa na, pwede na natin siyang gawing pataba doon sa ating kalamansi. Kaya mga ka-farmers, yan,
Kaya yung isa po na dahilan bakit po ang ating kalamansi ay mayroong mga bulutong, yan ang epekto ng variety niya at saka nung nag-uulan. Tapos yung nakakapitan pa ng baging. Yan, lumalabas na darak mais. Pitas din sila tatay doon sa kalamansi. Tayo ay nagpunta pa tayo sa bayan kaya hindi pa tayo nakakuha. Kaya pili tayo mga ka-farmers. Ating dilaw. Check. Ngayon mga katribya, ano naman ang solusyon para po maalis po yung bulutong? Ay, ang solusyon po ng mga ka-farmers ay pagka po mag-i-spray na tayo ng mga pang-insecticide or foliar. Ang foliar ay isa rin po yan sa nakakapagpakinis din po ng balat ng kalamansi. Kaya lang, pagka ganitong bagsak ang presyo, ang kalamansi ay mahirap po mag-spray. Dahil may gastos ng maintenance. Yun ang paraan. Pero itong nag-uulan na ito, mahirap pong magpakinis ng balat ng kalamansi. Importante, nabibili, tsaka malalaki. Original po kasi mga ka-farmers po nung pinagtugtungan natin, galing po sa Mindoro. O yun ang Kalamandarin. Pero yung pinagtugtungan na talaga original, dun din. Tapos nagtanim ang mga Batanggenyo, kaya naman sila ay kapag laga, meron silang grafted, doon na sila kumukuha. Kaya kung nakuha na nila ay mabulutong, natural, yun din ilalabas ng kanilang kalamansi na mabuluting din sa panahon ng tag-ulan. Pero pagka tag-araw, makikinis naman yan mga katribya. Ayan, pitas sila mother. Tayo nakasundo tayo ng isa nating bag. Sige, dagdagan nyo na yung mga hinok at kailang maganda yung kalamansi juice. At sa mga mayroong sipon. Walang nagkalat. Tali, ayun, isang tali. Ayun. Ayan. Kagamo na kami mga plastic. Ayan, mga farmers. Ano ba? Kunin na natin, pitasin natin ang pitasin ng kalamansi itong September dito para po mapalitan po natin ng another po na bulaklak. Para po lumaki po yung buha po natin. Kasi isa po yung mga ka-farmers po na nakakahadlang din po pagka po pitasin ni kalamansi. Kadalasan yan ay tutusukin na rin po talaga yan ng mga putakte. Kaya naman ay kailangan na po natin ito ay mapitas na. Kaya lang, ang mas matinding kalaban namin dito, yung maitim ang ulo ng putakte. Talagang pinapanay yung pagpitas ng kalamansi. Talagang kamay ang ginagamit pagka pinipitik ng mga putakte. Red bag. Buti pa yung putakte, tusok-tusok na iiwan sa puno eh. Pero yun na hindi, nakasamang hinahakot. At yung dilaw, hindi iwanan ng putakte na yun. Kanina ba kami natin, Terry? Ayun. Kuya Kambing. Tuloy-tuloy lang ang ating Namin ba? pagpitas ng Magkano ba? kalamansi. Tiga 240? Kaya pagka pumababa po ang presyo, yung pong upa rin natin, nasa 100 din naman. Pwede na rin po siya. Kapag iba nasa dayo, halos kalahati yung atin na po ng mga may-ari. Ang habol na lang natin, makuha yung lahat ng malalaki. Buti na nga ngayon ay hindi po masyadong marami po ang mga reject. Naaagad na rin po ngayon, pati na rin po doon sa palengke. Pag tungtong na po ng October, baka sakali na tuminag po ang kalamansi. Ay, kape. Diyan naman si Unyo.
Hindi aalis ganyan. Lahat na maraming mga perang binibili. Ay, Kaya pagka mura ka naman si 20-20, 100. Pero pagka mahal ka naman si 1,000-1,000. Ngayon naman siguro, kalahating libo. 450. Kunti na lang. Kaya 15 kilos, 15 per kilo ang presyo. Bukas na yung pan, 20. Ganda-ganda na rin nakatira rin. Pang-stock sa kalga pambili ng bigas. Kalang ulam. Nanay nakakuha ng kanilang suki sa palengke. Nila yun sa kanilang mga suki na. At yun po ang nagdadala. Kaya ang dating doon sa palengke, bigyan maganda-ganda ng presyo doon. Siyempre, at nagagamit ng muna. Sige, mga farmers, kita na lang po natin bukas. Baka may Ngayon po yung trapta ka dyan. Ulan mo na ako. sikat kami dyan. Ang tao na palis. Ano eh? Busy